Inagahan ko na eh. Tagal eh. Baka mainis kayo sa paulit-ulit na 30 seconds. But that's about 30 seconds. Wala pa akong timer na matino. But anyways, I'm actually seeing your comments. I have my phone with me right now and it's a scheduled live with Jegs TV. I think you've seen the banners already. And thank you for tuning to all of the 5 episodes, one of which is a pilot episode. So I think the focus is for the whole month of January was my hobby and my fragrance collection. And obviously the intent of this show was really to interview collectors out there as well as to have a different view on what's about to collecting differently other than fragrances. So this is the intent of this show is really not a fragrance channel but more on, collectors podcast. So simulan natin. You know me. My name is Charles Definitely. Then this is Room Fillers Podcast, your collectors podcast. And ayoko na patagalin. Sabi ko, eksaktong 8 magsisimula na kami. Nandyan lang siya naka-standby. And I hope you could enjoy the show. You could ask questions right away. And we'll have this exciting first live episode, live podcast with Jegs TV. So, eto na. Add na kita, Mark. Hello! Thanks for having me. Parang naano ka pa. Oo, naman ang background ko. Rinedi ko talaga yan para eksaktong room fillers talaga. Pinuno ang kwarto. Grabe. Parang ilang thousand sa likod ko. Kita agad. And I think we have viewers here as well already, mostly in the fragrance community. Tapos to mga nag-share. Thank you guys for sharing. And later, I think may giveaway. Pero patikim muna yun, no? So stay tuned until the last few minutes of this episode. Simulan natin, Mark, or mas comfortable ako tawag kang Diego kasi just so you know, we knew each other since then, 2007, when I got transferred to SSI. Yeah, okay. Schoolmates since high school, 2007, that was 17 years ago, no? Kung nag-age reveal ka naman masyado eh. 17 years ago na pala yung 2007. Anyway. Pero fun fact, no, never tayo naging magkaklase. Oo. Pagkakalala ko, first year ka lumipat eh. First year high school. Yes, first year. Oh. Never tayo naging magkaklase sa kahit na anong section. Nag-uusap naman tayo dahil alam ko kasi nag-concert band ka. Pero alam ko nung nag-join ka, going out na ako eh. Kaya parang sakto, yeah. Anong hawak mo nun? Clarinet. Tama. Kasama mo sila Ponso, no? Clarinet. Trombone ang hawak ko nun. Exciting, no? Kasi parang tawag dito, iba na yung atake natin ngayon. Medyo kakaiba tong show na to. Kasi a lot of my viewers are into the fragrance community. And I started with the fragrance community. Now, we are jumping into tech. And obviously, very niche yung collection na nakikita ko sa likod. So, start tayo. I think for those who didn't know, you could, yung unang yung unang video na nakita nyo is your actual YouTube channel. It's Jegs TV. Yes. Familiar ka ba kay Jegs TV? Yung nagmumukbang? Oo. Lagi nga yan eh. Uy, pre, nagmumukbang ka na pala. Hindi ako Dalawa yun eh. Si Jegs TV at saka si Jegs TV. Actually. Jegs din siya, Jegs. Tapos ganun. Tapos bigla na siya nagpalit from Jegs, naging na siyang Jigs, Jigs. So okay lang, pag-publish na, at least di na tayo pareho. Yung nagbubukbang, no? Tapos puro putok-batok si ano yan? Sakulan yan. Napapanood mo ba yan? Napapanood mo? Oo, syempre pag minsan sinesearch ko pangalan ko, yung lumalabas eh. Nakakatawa. Anyways, I'm very interested on how it all began. I think the YouTube channel started around anong year? 2018. Pero prior to that, I know na na may ginagawa ka ng something to do with PC. Ever since, tama? Yeah. Oo. Kasi ano yan eh. Actually, ever since naman nung bata pa ako, kasi may family computer kami, nag-agawang kami. Tapos, syempre, sa dami namin gumagamit doon, minsan nasisira yun.
alam ka namang wala naman akong pera bilang ano, 'di ba? Syempre, maliit ka pa. So, kakalikutin ko talaga yung computer para lang, 'di ba? Kung sira, di may chance na maayos. And then it cascaded from there na parang yun, naging interested na ako sa computers and then inaral ko na thoroughly. Pero yung aral ko naman is more on basa lang sa internet. Parang ano lang din, collection, gathering lang ng information from other content creators. Ganun. Sinong pinapanood mo before? The usual stuff, siguro kung ang pinakasikat kasi ngayon si Linus eh. Familiar ka? Linus Tech. Yes. Linus Ayun, Tech. lumaki Parang ako lahat ng, naman ata pinanood si oo, Linus. parang, oo. Sa tech industry naman siguro walang hindi nakakakilala kay Linus eh. So yun, doon ako lumaki na nanonood ng mga guides niya. Kailan nag-start yung pag-peak ng nandyan sa likod, yung pinaka-collection mo? Yung parang, peak pa, define peak. Kasi kung sasabihin ng peak, eto na yung peak ko as of now eh. Kasi hindi, para kasi sa akin, mahilig na ako sa pabango ever since eh. Since starting like grade 4. Pero yun, when I started really collecting fragrances, that's about 2021. 2022. Okay. So, doon na talaga year per year eh. Siguro 2017. Kasi time yun nung, kung familiar kayo, crypto mining. Yung ginagamit yung GPU sa pagmina ng Bitcoin or Ethereum. Doon ako nag-start, nag-collect ako ng mga GPUs noon kasi magagamit mo siya to earn money. So, basically, the GPUs work for you. And then, after that, doon ako nag-umpisa mag-dwell into parang content creation na ano ba ang pwede kong... Kasi ang GPU, specifically, sabi natin isang model, may specific na performance lang yan na kayang ibigay. And then parang gusto kong, ano ba yung kayang sagad na performance na kaya ipakita ng GPU. So parang doon ko na inumpisang i-test yung mga GPU na nakukuha ko and then ina-upload ko sa YouTube. For fun lang yun initially. And then, ayun, the rest is history, napita dito. Yung mga unang content mo, if I can remember still, una meron kang voice-over, tapos nawala ng voice-over, tapos binalik mo na yung may nagpapakita ka na sa camera. Tama yung sequence ko. May kwento din yan. Sige. Kasi nag-start ako nag-upload 2018. I was actually still in law school noon, time na yun. Siyempre sa law school, wala ka namang oras to always record, tapos upload, edit. So, talagang to minimize the work as much as possible, wala na akong voice-over na ginagawa. Papakita ko lang talaga yung performance ng GPU through gameplay, mga laro na common na laro like Counter-Strike, Valorant, Dota, yung mga ganyan. Kasi common yan dito sa Pilipinas eh. Doon, papakita ko lang yung performance ng GPU na yun and then it's sort of naging outlet ko from law school kasi syempre stressful. Tapos yun, ginagawa ko to cope. Parang gano'n. Resulta ba yung nasa likod mo, yan, is the result of declining crypto or it's just more on, okay, natrepang ko na, i-collecta ko na lang, o bakit nagkaroon ng ganyan? Kasi ako, I would not carry those disposable, technically speaking, yung mga yan eh. Sobrang niche well, ako, as far as I know, wala pa akong kilalang tao na nangongolekta ng GPU for the sake of it. Ako, syempre may monetary incentive ako to collect them, kaya ginagawa ko. So, tingin ko, parang wala pa talaga ako nakita na nagko-collect lang nito just for the heck of it. So, yan. Tulad nito, ito na, shoutout na din sa'yo, Sir Martin Lopez. Thank you for sending this 2 units of GPU. Itong nakikita ng 2 GPU na padala yan ng gigabyte. For review yan actually. So, yan. Kaya tinatanong mo kanina peak. Ito na yung peak ko. Kasi may mga nagpapadala na sa akin ng GPU. So, before, if I'm not mistaken, nag-start ka as you purchase your own din. Up until now, I think. Up until now, for the content, correct? Oo. Until now pa rin naman. Kasi syempre, hindi naman ako pwede mag-rely ng may mag-contact sa akin. And dito sa YouTube kasi, ang labanan, paunahan. The earliest paunahan mag-upload. Syempre, sasakyan mo yung algorithm. So, kailangan mag-post ka as early as possible. So, ang ginagawa ko, the moment na mag-available ng GPU, bibiling ko agad para makapaggawa na ako ng content. Sa lahat ng content ng GPU na nagawa mo, ano yung nagbigay sa'yo ng pinakamaraming views? Anong model dyan sa
GPU. Wala na nasa likod. dito. Old card siya. Wala na rin yung box niya dito eh. Yeah, wala na dito. By the way guys, ito pala yung collection ni Mark, ni Diego, no? So, Di pa yan complete actually. Ang dami Di pang pa wala. yung complete. I'm amazed because FYI sa mga nanonood din sa atin ngayon, yung PC ko na ginagamit right now was built by Mark. Oh, ginawa ko ng video yun. May video yan, pare. Oh. si friend na May skip pa yun ayan. Tumawag ka. Naglag na ang mga ating Fragrance fam. Thank you for tuning in. Very new sa kanila to. And some of them are really gamers din as well. So, ay makikita agad nila yung nasa likod. Kitang-kita. Parang ang lakas ng flex no? Hindi flex. Pero yun talaga. Yan yung nasa linya ng ginagawa ko. So, kailangan din pakita para syempre ma-appreciate din ng viewers mo. Diba? Oy, Iking, just joined and Arvin. Ayan. Memorable. Ang Sandbox Cafe, Arvin. Kwento mo nga, ano ba yung nangyari dyan? Kasi I think you were purchasing GPUs before kay Arvin din. Tama? Actually, hindi kay Arvin, pero yung supplier mismo ni Arvin. Okay. Nag-supply kay Arvin ng mga computers niya, contact ko din. Kaya minsan doon ako kumukuha ng mga parts. Pero since nasa Manila kasi yun, ayun, naghanap na ako ng supplier dito sa down south. Sinasadya mo pa doon dati? Oo, kasi syempre nasa UST naman ako noon eh. So, malapit. Oo nga pala, may ano pa pala tayo, no? Parehas tayong Tomasino, parehas tayong taga SSI. Tama siya. Nag-switch ka pa no? Ano? May tawag pa tayo doon yung mga galing na SSI na napunta sa UST. Ano tayo? Oo nga, nakalimutan ko yung grupo na yun. Tomasian. Tomasian. Ayun. So, ang nakikita ko dyan ngayon sa background are new releases coming from Gigabyte, if I'm not mistaken. Yeah. Shout out ulit, Mr. Martin Lopez. Thank you. I haven't seen reviews yet from this. Palabas pa lang ba yung mga yan or are you new that into the market? Paano ba? Yeah, specifically itong GPU na to, kung nakikita niyo sa likod. Nakuha ko lang yan 2 days ago. So, hindi ko pa na-umpisa na actually start ng filming yan. Baka tomorrow start ko pa lang. So, within this week siguro, upload ko yung review niyan. Tapos ngayon, yung format mo, napansin ko, instead na usual voiceovers that happened before, I think nandun pa rin yung essence na you played the game. So, actually, yun yung curiosity ko sa nagre-review. Yung pag nagre-review ka, nilalaro mo talaga yung mga game tapos... Tsaka kasi ito ang nakikita kong medyo contested na idea sa pagtetest ng GPU. Karamihan kasi sa nagtetest ng GPU, yung mga tech tubers, synthetic benchmarks ang niraran. So, hindi mo naman pwede equate yun sa real-time performance habang naglalaro ka kasi synthetic yun eh. So, as much as possible, ang ginagawa ko, while playing the game, tinetest ko yung GPU para, syempre, yun yung makikita mong performance habang naglalaro ka eh. So, may nakita pa akong disclaimer ka pa, diba? Ano na? May disclaimer ka pa nakalagay doon na parang dahil tinetest mo siya at naka-record ka, mas mababa yung performance. Actually, may way to bypass that. Kailangan mo ng capture card, pero ang hassle kasi. So, kung ina-explain ko na lang na parang expect 2 to 5% performance loss. So, madali pa rin naman i-gauge yun. And for the viewers out there, again, you can leave your questions about tech. We can answer that. Tawag dito, informative if you are new. Especially ako when I was trying to have my own, though hindi na ako nag-build, no? Syempre, pinapanood ko rin kung ano yung mga comparisons ng GPU. I think it's easy to understand because every time or every year there will be something new and not necessarily it's better from the last year. Tama, ano? Yeah, totoo yan. Lalo na this kung generation. Kung newbie ako, particular newbie ako, and I would like to see or get a gaming setup, initially, ano ba yung mga dapat? Kasi I think there is some TikToker who does that eh. The Intels and the cores and sa video graphics particularly, ano yung mga unang tinitignan? Well, kung ano yung bibili mong GPU should depend on your needs. Kasi kung gaming ka lang naman, kung purely gaming ang ginagawa mo, I would recommend something na AMD. Go with AMD pagdating sa GPU. Pero, but
Ayan, naka-AMD ka eh. Alam ko, ako nagbungo niyan eh. Pero if you're doing content creation or doing some rendering work, tool ng AutoCAD, or kung video editing, NVIDIA, I can go deeper into it, pero syempre, hindi naman yun. Ang ano lang, haba ng usapan pag kwento pa ko pa ang bakit. Maybe next time. And shout out daw kay Franz, nakita ko na yung comment niya nag-appear. Sinong Franz yan? Si attorney. Attorney. Okay. Kasama daw sila ni Teresa yan. Tambay ulit dito sa Etimac, no? O nga, ay parang naglaylo tayo recently na wala mo ng tambayan. Busy din. Hindi. Napalitan na yung pinaglalaroan natin. Naging gym na. Naging gym na naman ulit? Oo, naging gym ulit. Ginawa muna namin gym. Mas mahalaga daw yun kaysa sa nagsusugal tayo eh. just so you know then, viewers out there, tawag dito, yung pwesto nila, we play poker a lot, no? So, kaya last natin December. December. Ngayon, ito yung pinaka-curiosity ng tao kasi since majority of, and actually the intent of Room Fillers podcast is somehow hindi talaga matatanggal yung fragrances. Anong ginagamit ni Mark na pabango? Nako. Sayang. Sana brief mo ako. Ang layo. Pero nakwento ko na sa'yo, bumili ako ng Ian Darcy, yung mga di ba? No. Duplicate mo. Parang, hindi duplicate. Parang ano ba term mo doon? Inspired. Yan. Pero mainly, Bulgari Extreme ang ginagamit. Very clean and at the same time safe type of fragrance. Naisip ko lang kasi ako right now, and I think commonly sa mga nasa comment section and viewers out there, they would ask for this. Commonly pagka nagkakaroon ng live eh. So, I'm actually wearing a niche perfume right now. It's a Tar collection called Tat Night. So, ganyan pag-addi ka na kahit sa bahay kami. Pag-addi ka na talaga. Share natin. Hindi mo naman tinataboy matulog yung mga yan, no? Di ba? Actually guys, sobrang niya ni Benson, sobrang advocate ng fragrances. One time pumunta yan sa amin, dala yung buong collection niya. Kasi alam niya, tatambay kami. Dinala niya lahat yun para maamoy na sniff test kami lahat doon. Nakapigila sa lamesa yung mga pabango niya, inaamoy namin isa-isa. Kaya niche din ka-advocate ni Benson. Niche din no? Niche din yung tawag dito, yung hindi mo pinakita sa amin yun, hindi ako magiging aware sa mga ganong klaseng fragrances eh. Yung mga galing Middle East. Really, ayan, si King, tama. Marami. Chat tayo minsan, King. Ang dami dyan na solid na pick-ups from Dubai. And I think biggest factor is yung walang tax talaga dyan. Yun yung masaya eh. Kaya maganda mag-import. No? Ngayon, what's next with Jegs TV? I've seen a lot shorts, I've seen reels. Nakita ko nag-expand ka na doon sa usual na before puro YouTube lang. What's next with Jegs TV? Hopefully, I'm trying to enter. Kasi sa linya na to, parang magmumukha kang marketer talaga eh. Kasi yun, di ba, ina-advertise ko si Gigabyte. So parang in essence, naging marketing na nila ako. So yun ang direction. Kung long-term plan ko for the channel is to get more brands connected to me na parang ako ang magiging tulay nyo to the viewers. Kumbaga, I will make content out of your products, advertise it. So mga ganun. Yun ang long-term plan. Pero hindi lang, pansin ko, hindi na to just, kasi parang before it's all about for fun. Benchmarking eh. Yung benchmark. Ngayon, I think you are leaning towards to peripherals. Yes. And as well as other, tawag dito. Tungtuwa ako sa keyboard sound test na yan. Yung pag nakita ko, nag-ano ka ASMR ka rin, di ba, sa keyboard? Speaking of, yan. Ano yan? Kunwari bibili ako ng key. Ano yan? Ang ganda niya. Parang parang retro? Yeah. Oh. It's the same color as NES. Tama ba? NES o SNES? No, NES. NES. Family computer. Correct? Yeah, tama. Yan, yung tawag. Grabe, nostalgic. Yes. Kaya retro ang tawag sa keyboard niyo. On an average, magkano yung ganyang keyboard?
Yun specifically, that's 3,800. Pwede. Pero makakuha ka na ng solid na keyboard for around 2,000. Mukhang naisip ko bumili ng keyboard sa 3.8 ah. Pwede yun ah. Sa akin, ito pa rin, standard. Ito lang na, ang cute din kasi talaga pag na-customize mo yung keyboard mismo. Tulad nito, gradient mo siya. Diba? Yeah, pero ang common, pinuputol nila yung numpad, no? Doon ako naiinis eh. Depende yun sa layout. May tinatawag pa kasing mga layout and then kung ilang keys yung nasa keyboard. Usually pag compact yung keys, yung mga tipong 65%, meron ba ako nandito? Ito dito 65%. I think ayan, ganyan. Wala siya, may numpad pa siya, pero maliliit na yung ibang keys. Usually, mga pag sinabi mong 10 keyless, wala na din tong mga numpad. Yan. Personal preference, may numpad, walang numpad. With numpad, especially, nag-edit ako eh. Kailangan ko talaga ng numpad. Functionality same. Over a step. Ngayon, I think a lot of viewers are also waiting. Ayoko na masyadong patagalin. Nagsabi ako na may future giveaway ka. Yes, meron. Okay. Saan mo ipopost yan? After review. I'll be posting it on Facebook, YouTube, tsaka TikTok. Okay. Tapos, doon na rin yung giveaway mechanics. Sasabihin ko mismo yung mechanics dun sa video. So, para yan, introduce ko na. This is the, ewan ko nagpo-focus or ano, the Maonok RGB mic, USB mic nila. They sent in 2 units of the mic. I'll be giving one away to one lucky viewer. Follow nyo na lang sa page for the mechanics dun sa giveaway. And then, I think the giveaway should be on 2nd week or 3rd week of February. Okay. Ayan. And shoutout kay Enzo Garcia. Ayan. From the Fragrance Fam ulit. And ito to our fellow batchmates. Ang dami ng batchmates na nanonood sunod. Wala pa naman nagtatanong ng kakaiba as planned, no? Wala pa naman silang naiisip na tanong. Wala pa nga mga below the belt na tanong. Actually, next ito na nga eh. Knowing yung mga tropa kilikili reveal? Oo. Wala pa naman. Wala ata si Nicole dito ngayon. But anyways, ang ating giveaway sa Maono mic. And talking about budget recommendations, especially ako, hindi yata ako nakapagtanong sa'yo before, no? I just jump in and watch reviews as well. But right now, if let's say I'm starting a stream, could you give me like a full rundown ng mga gagamitin natin for a starter setup? Okay, sige. PC, strictly kung PC lang ang habulin mo, I think it would be a decent setup na yung around 40 to 60K. Parang yung build mo. Okay. Decent na yan. Mm-hmm. Nalaman tuloy nila magkano. Actually, yung kay Benzon kasi yun, 6-core processor yun, and then paired with a mid-range, entry to mid-range GPU, which is more than enough na rin naman to stream. If you have any questions na lang din, feel free to ask me on my channel. Tsaka kung papagawa kayo ng PC, pwede diba? Message lang sa Jegs TV. Tapos sa peripherals natin, sa peripherals, again, it boils down to your preference. Pero ako, personally, I would never go back to using wired components. Kasi unang-una... Hindi ba mas okay ang wired? Di ba we have this, parang kami, like ako, latency, I have this understanding. Kasi ang paniniwala ng tao, ang common perception pa rin ngayon is, pagka wireless ka, mataas ang latency. Yun yung... From the time na pinindot mo yung key, yung pagre-register niya sa monitor mo. Yun yung perception ng kaiba na may delay. May delay. Pero nowadays, the technology is so advanced na hindi mo na talaga ramdam yun. Okay na mas okay na ang wireless over wired. Good to know. Ako di ko alam yun. Ako andun pa rin ako. Even sa microphone, ako I always prefer wired. Wait. Ibang usapan ng audio. Mas maganda pa din talaga ang wired sa audio. Okay. Sa like keyboard, mouse, siguro yun yung mga... Hindi mo na mararamdaman. Hindi mo na mararamdaman. Yeah, parang yun na rin yung technology na minamarket nila, di ba?
And Tsaka ano lastly, okay. lastly, before we end this, I think napag-usapan natin to kanina about scam, no? So, Scam. sa, Sige. Okay. sa GPU. So, recently, yun nga, nagkaroon ako ng, not me, but my brother had an incident about scam. So, usually, the best, siguro, recommendation mo, Shopee, Lazada, goods, di ba? Yes. GPUs. Kasi syempre sila ang magiging middleman eh. So kung may claims ka, pwede mong padaanin sa kanila. As much as possible, avoid marketplace. Ganun nga, generally speaking. Ganito yan. As much as possible, ano naman to in general eh. Kumbaga, sa kahit anong industry or item, ang pinakamaganda pa rin na paraan is kaliwaan kayo, meet up, para maiwasan na. Pero kung talagang hindi nyo kaya makipag-meet up or sobrang layo ng item, siguro try to ask for video testing the GPU. Pakita niya lang na gumagana yung GPU plus ask for a stress test ng GPU. Kasi may mga programs naman na isa-stress yung GPU. Kasi kung may sira na yung GPU, pag na-stress yan, malamang mag-fail na yan. Yun din yung curiosity ko eh, no? But before that, ayan, nakita ko nag-login si Adriano, no? Adriano, long time, Remulla. Okay, and si Dave from Fragrance Community as well. Anyways, yun din yung curiosity ko. Is it really good to buy a second-hand GPU considering na it's a wear and tear type of item or... Good question. Kasi mahirap din talagang... Kasi pag sinabi mo second-hand, malamang hindi mo na malalaman yung history ng item eh. Unless kung pinangmina ba naman yan, no? Kahit nasabihin na nga nating first owner yung pagbibilan mo, pwede naman sabihin na, okay yan, flawless yan, no issues since. So, ang mas, ko na lang siguro doon, usually kasi ang mga GPU, may tinatawag tayong, hanapin ko lang, distro warranty sticker yun eh. Wala tong distro warranty sticker, wala din to eh. Pero usually makikita yan sa likod ng backplate ng GPU. Makikita nyo dun yung taon kung kailan na-release yung item and then month and year. So, kakount lang kayo usually ng 2 to 3 years, pasok pa yun sa distro warranty. Pag sinabi nyo naman distro warranty, hindi mo ipapawarranty yung item mo dun sa pinagbilhan mong store. So, for example, kay DataBlitz, kay PC Express, hindi ka dun dadaan ka na mismo dun sa brand, which is, for this instance, si Gigabyte. Saan ang may mga centers or do you need to contact like parang sa Nike, di ba, customer support direct internet? Email lang. Usually email lang. Kasi pag sabi na, for example, bumili ka ng GPU na to, may option ka to register the item sa website nila. So para kung if ever masira yung GPU, doon ka magpa-file ng claim for warranty. And until 2 to 3 years you mentioned? Depende sa brand. Kasi for example, ito si Gigabyte, grabe, kotang-kota si Gigabyte sa plug na to. For example, si Gigabyte, 3 years warranty siya. May mga brand na 2 years lang, meron pang 1 year. Pero, yan, si Gigabyte, 3 years. Yan din yung curiosity ko, di ba? Like, let's say, it's all the same, like 4060, 4070, different brands lang yung nagpo-produce. So, saan ba usually sila nagkakatalo on how they overclock, on how they produce warranty? Ano ba yung mga nila, kumbaga determining factor? Ba't nag-iiba-iba yung prices? Hanap ako ng same GPU na magka-different lang yung brands. Malayo. Pero usually sa tanong mong yan, nagtatalo lang yan sa design ng GPU and yung cooling. Pero in terms of performance, marginal lang usually yung difference ng performance nila. Merong mas nakakaangat talaga na brand kasi may tinatawag tayong factory overclock. In-overclock nila ng gusto yung GPU. Pag sinabi namang overclock, you're pushing it way beyond its limits. So, katulad nito, may factory overclock to si Gigabyte tong specific na GPU na to. So, kung i-compare mo siya sa reference card, which is yung card na ni-release initially on, kunwari, for example, si NVIDIA to di ba? NVIDIA. In-house model niya. Yun yung tinatawag na reference card. Okay. So, kung i-compare mo to sa reference card, mas mabilis to sa reference card. Ganun. So, yun lang naman ang difference ng brands. So, more on, nasa yun na yan kung anong mas prefer mong aesthetics or design ng card. Tapos, yun, yung cooling din, may factor. May factor din yun. Kasi may mga brands na usually 2 fans lang nilalagay sa GPU. Merong 3.
Oo nga, yeah. obviously, Napansin ko mas yan. mas malamig May- yung tatlong May fan na compact GPU. versions, may Yeah. color variations. Yeah. Pero in terms of brand, hindi naman nagkakalayo yung mga prices nila. Hindi. May brand talaga na ang mahal. Parang Example? Apple ng cellphone. Oh. For example na Okay. lang, si Asus talaga. Not too Okay, bad, okay. pero kasi talagang tinatapatan nila yung presyo nila with the brand they give eh. For example, may Asus ako dun sa likod na card. Pero mid-range model segment nila yan. Pero yung high-end talaga nila, usually above 30% the usual SRP. Reference. Dun sa reference. Mahal, Laki ng ano. And nakikita ko din, aesthetically pleasing din naman kasi yung mga release ng Asus. Asus, oo. Talaga sila, geared towards gamers na... The ROG series, right? Yeah, Yung ROG Lite. Yun yung high-end talaga nila. Yun ang Public high-end. opinions. Yes. It's a fun 30-minute show, and I think a lot of viewers learned a lot. I don't want to make this long, more on catch up at the same time. First episode for Room Fillers Podcast, at ang ganda nga ng background. Maraming salamat. And for Thank all you those sa viewers pag-invite. out there, Jegs TV, hindi po yung nagmumukbang. Mukha ba ako nagmumukbang? Medyo mataba ako pero hindi naman ako nagmumukbang. Hindi Jigs TV. Si Jigs TV po yung nagmumukbang. Si Jegs TV po yung ating tech reviewer. Okay? And may mga gusto kong pasalamatan and shoutout again before we officially end. Okay, shoutout Sir Martin Lopez sa pagbigay nitong shirt na to and yung pagpapadala ng GPU nyo. Thank you, Gigabyte. And then, again, sali kayo guys sa giveaway. Once ma-review ko tong mic na to, I'll be giving it away. And then, for you, syempre, thank you for inviting me. Syempre, first episode. So, thank you for the opportunity. Yun. Ayan. Ayan, last na for the shout out kay Oli from Fofos Trading. Naka-sale siya ngayon ng kanyang mga fragrances. Check out Fofos Trading Boutique. Ayan, kaka-join na lang sa live. And for those who tuned in and stayed to the last, thank you. Stay safe and keep on collecting. Thanks.